Ilay po natin ngayon ay naka-ugnay sa pagiging reyna ni Maria. Pero yung tawag ay Gibera. G-I-B-E-R-A-S. Gibera. Ito ay salitang Hebreo na tumutukoy sa pagiging reyna. Pero hindi lang basta reyna. Ang pagiging reyna ay yung reyna ina. Kasi tayo, pag ninisip natin ng reyna, yung asawa ng hari. Yun yung pagkaunawa sa Western idea. At conclusion ay, pero yung lumang tradisyon ng mga nasa lugar na Jesus, na kung tawagin natin ay Middle East, mas kilala natin sa tawag na Middle East, ay hindi ho applicable yung reyna bilang asawa ng hari. May mas role yung reyna bilang nanay ng hari. Bakit? Kasi nung panahon na yun ay kahit na hanggang ngayon ay yung mga itinuturing na mga namumuno dun sa mga lugar na yun ay maraming asawa. So wala silang kung sino yung magiging tinatawag na reyna. Kaya mayroong mas lugar yung alin, yung nanay ng hari. Kasi isa lang yun Hindi na pwede na magkaroon ng dalawang nanay. So kaya ang tawag ay Gibera, reyna ina, or queen mother. So bahagi yun na kung saan ay makita natin, ito yung role na ginagawa ng mga nanay, kung tutuusin. Na hindi lamang natatapos sa panahon na tawag na natin ng kasi ngayon kapag sinabi mo na yan ay adult na. Pero hindi, bahagi yun ng kultura, tradisyon na kahit na sa pamumuno ng mga kaharian ay nagiging gabay pa rin ang mga nanay ng mga hari. As kung tawagin natin, isa sa mga itinuturing natin, mga tumutulong para mag-isip yung hari. Kung tawagin natin ay mga counselors. So mayroong malaking role. At sabi nga natin ay nung panahon na yun ay may trono rin yung kung tawagin natin ay Gibera doon sa kanilang kaharian, nakatabi ng hari. Kaysa doon sa itinuturing na asawa ng hari. Doon sa lugar na yun, kasi nga sabi nga natin ay yun yung sitwasyon. Pero ano yung hamon na ipinagamanin ko sa atin, ngayong makita natin, yung patuloy na role ni Mary sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Yung pagiging reyna, hindi sa lahat. Sabi nga natin, kapag sinabi natin reyna, ay para paglingkuran. Hindi ho. Nakita naman natin na yung pagiging reyna ni Maria, para maglingkod, para tumulong upang maipalaganap ang pag-aari ng Diyos.
Na kung tusin, pinahagi mo sa atin tayo ngayon sa pagbasa natin ngayon mula kay San Lucas, ano? Na pinili ng Diyos, ano? Pinili ng Diyos na maging katuwang para sa kanyang pagliligtas na maging ina ni Maria. Hindi lamang, sabi nga natin, na panggagalingan na ikalawang persona ng pagka-Diyos, no? Hindi lamang para magkatawang tao sa Jesus, no? Ngunit para tunay na magkaroon ng kaganapan yung pagliligtas ng Diyos. At yun rin, maging bahagi ng kanyang patuloy na pagkilos. So, ito isang paanyaya na pagiging reyna saan? Sa paglilingkod. At tinutulungan tayo ni Maria. Last Saturday, ipinagdiwang din natin yung karangalan ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pag-akyat sa langit. Pero ngayon, pinapamanik sa atin yung kanyang pagiging reyna. Reyna ng paglilingkod. At paano maglingkod? Una, ay makita natin na tayo tinatawag. Sabi nga ho natin na katulad ni Maria na maliwanag sa kanya yung kanyang paglilingkod. Ano yun? Nakabase bilang kaakibat sa pagliligtas ng Diyos. No? So sana po makita natin, sabi nga ho natin yung ating paglilingkod, huwag natin kalimutan na yun ay kalikid. Ughuwian. Sino ka ba? Well, anak ka ng Diyos. No? So, pero makita natin is always kaakibat ng ating identity. No? Doon tayo higit na makapaglilingkod. No? Kung ano mayroon tayo. Nawa na makita natin, doon tayo higit na makatutugon sa panawagan ng buong may kapal. At tayo ay mayroong ginagampanan na makikita natin na higit tayo maihandog sa lalong paglago ng pag-aari ng Diyos. Pangalawa, makita rin natin na yung availability. Yung availability. Ngayong panahon na ito, ang tao kuminsan palaging busy. Hindi ka pwedeng maglingkod kung ikaw ay palaging busy. Kung gusto mo maglingkod, you have to make yourself available. Bahagi mo yun, na huwag natin kalimutan. And then, it requires time. Magbibigay tayo ng panahon. Katulad na nakita ko natin, si Maria, na nagpunta sa kanyang pinsan si Elizabeth. Kasi narinig niya sa Ebanghelyo ngayon natin, nagdadalang tao na sa kaloob ng ika-6 na buwan. Kaya anong ginawa niya? Nag-devote siya ng 3 buwan na kasama ni Elizabeth para masamahan siya sa panahon na tinatawag natin panganganak kay Juan Bautista. So, pagkakataon mo yun na kung saan ay makita ho natin, ay sabi nga ho natin, ay magkaroon tayo ng availability. At ito rin yung patuloy na hamon. Ayan. Nauusok po yung mga kung tawagin natin ay yung violente sa loob ng paaralan. Yung patuloy na paanyaya. Kaya ngayon ay may mga tinatawagan na mga pagkilos na nawaalin. Sabi nga ulit ito nagsisimula yan sa bawat pamilya. So kinakailangan na maging available. Kinakailangan na sana po ay makita yung higit na pagkilos. Yung kahapon, yung paanyaya na yung utos ng pag-ibig, yung pinakamahalagang utos. Sabi nga natin,
Sa panahon ngayon, baka nakakalimutan natin na sabi nga natin yung ating mga paglilingkod. Lagyan natin, lakipan natin ng alin na pag-ibig. And we have to express it. We have to express it. Huwag tayong mahiya na sabihin, mga magulang, sa inyong mga anak, sa mga mag-asawa, pagkamas siguro sabihin nyo, alam na nila yun. Kaya ako ginagawa ito, out of love. Kasi sabi nga natin, pwede kasi na gawin natin yung isang paglilingkod sa maraming ibang dahilan. Kasama na doon yung pag-ibig. Pero we have to remind, lalong-lalo na yung mundong ginagalawan natin. Kasi ang mundong ginagalawan natin ngayon ay napaka-busy. Baka hindi nila nararamdaman o kahit baka hindi nila naririnig na kaya tayo naglilingkod ay gawa ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya huwag tayong mahiya, mga magulang sa inyong mga anak sa inyong mga magulang, sa mga mag-asawa, na sabihin na alin, ginawa ko ito, gawa ng pag-ibig ko sa iyo. Kahit na sa Diyos. Bahagi yun na kung saan yung makita natin, ito, ginagawa ko ito para sa Diyos. Panginoon, kinakailangan kahit na tayo maging aware kapag kung ginagawa ito, bakit ako naglilingkod sa iyo? Mahal kita, Panginoon. At kinakailangan, sabi nga na, mag-reviewing, kinakailangan yan ay kung tawagin natin ay mag-echo. Kasi ngayon, uso yung tinatawag natin chamber of echo. Ay, kung minsan, yung chamber of echo natin, marami tayong naririnig, marami tayong pinapamanig. Pero kung minsan alin, natabunan ang pinakamahalagang utos na walang iba kundi alin, lalo-lalo na sa paglilingkod, gawa ng pag-ibig. Na patuloy na ipinaalala sa atin sa pamagitan ng alin, ng tanda natin, yung tanda ng krus na Jesus.